Tama ba itong nababasa ko? Pinamana sa'yo ni Manuel ang bahay na to? May nakita po ako. Hindi ako sigurado, pero may maliit na kamay doon sa likod ng kaldero. Ibabalik ang ginto mo at wala nang gagalaw. Hindi ko na rin ibebenta ang lupa. Narinig niyo ba yan, Robin? Magandang araw sa lahat ng tagapakinig sa inyong channel. Para sa mga magulang dyan, may tanong ako para sa inyo. Anong gagawin mo para sa kaligtasan ng anak mo? Kikitil ka ba ng buhay kung kinakailangan? Ito ang hinarap ko ilang taon na ang nakaraan. Mahirap maging single mother lalo na kung walang sariling bahay. Walang pinagkakakitaan at puro raket-raket lang. Kaya naman nung nakakilala ako ng matino at mabait na lalaki, laking tuwa ko nung naging stable ang buhay namin ng anak ko. Pero naglaho ito lahat. Nang isang araw ay namatay ang nobyo ko. At kasabay nitong naglaho, ang kasiguraduhan sa isang maayos na buhay. Kinailangang ulit lumabang mag-isa. Kumayod at maging matatag. Dahil ako na lang ang maaasahan ng anak ko. Ako po si Miriam. At ito, ang aking kwento. Bago ko po simula ng istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Chris, anak? Abing, nasan ka na naman ba? Ikaw talagang bata ka, saan ka na naman nagpunta? Mama? Naku naman, nandiyan ka na naman sa ilalim ng bahay. Naglalaro po kasi kami ni Robin. Tama na yan, puro putik na yung paa mo. Umakyat ka na dito, anak, halika na. Opo, Ma. Tulungan mo na lang akong maghanda ng lamesa at kakain na tayo. Kumuha ka ng 3 plato at kubyertos. Sinunod ng aking anak ang pinag-uutos ko at nilagyan ko ng pagkain ang mga plato. Sinantabi ko ang isa, nilagay sa kabisera ng lamesa at nagsimula kaming kumain. Patapos na kami sa pananghalian nang marinig ang isang boses ng lalaki na nagmumula sa labas ng bahay na tumatawag sa akin. Tao po. Tita Miriam, tao po. Vincent, ikaw ba yan, iho? Opo, tita. Kasama ko din po yung girlfriend ko, si Nina. Oh, naparito kayo. Nakakain na ba kayo? Halika kayo, pasok kayo, pasok. Good afternoon po, tita. Nakakain na po kami, salamat po. Pasensya na po kung biglaan yung punta namin, tita, ha? Nabigla po yata namin kayo. Sige lang, pasok lang kayo. Iha, huwag kang mag-alala, hindi ka mahuhulog dyan. Akit ka lang sa hagdan. Oo nga po Ngayon lang po kasi ako nakakita ng bahay na may mga kawayan sa ilalim. Ganyan talagang mga bahay dito sa probinsya, medyo sinauna. Nakataas talaga ang unang palapag para hindi bahain o kaya maakyat ng mga mababangis na hayop. Kaya nga, gustong-gusto kong bumisita dito nung kabataan ko. Maraming pwesto na pwedeng paglaruan. Lagi nga ako dyan sa ilalim eh. Hay nako, parehas na parehas kayo ni Chris. Laging nandyan yung batang yan. Maiba ako. Hindi mo ata nadala tong sinina ng burol ng tiyuhin mo, di ba? Hindi kita nakita noon, iha. Opo tita. Busy po si Nina nito nakalipas na buwan eh. May sakit po yung nanay niya. Kailangan po niya bantayan sa ospital. Buti ngayon makakauwi na. Ay nako, sana naabutan ng Tito Manuel mo, no? Napakilala mo sana ang nobya mo. Paborito ka pa naman ng tito mo. Siguradong matutuwa yung makilala ang nobya mo. Fiancé ko na po siya, tita. Ikakasal na rin kami. Talaga? Magandang balita yan Congrats sa inyong dalawa. Opo, salamat po, tita. Ayun na nga po, maliban sa pagbabalita nun, nagpunta po kami dahil kinausap po ako ng abogado ni Tito Manuel. Nito makalawa lang po, tita. Bakit daw? 1 buwan ang nakalipas ng pagkamatay ng tiyuhin mo Ano daw pa kayo ng abogado? Ito po, tita mga papeles na pinadala sa akin. Ha? Sandali lang. Tama ba itong nababasa ko? Pinamana sa'yo ni Manuel ang bahay na to? Opo, tita. Nagulat nga din po ako Pasensya ka na, iho, nabigla lang ako. Hindi naman nakakagulat na pinamana niya sa'yo dahil ikaw talagang paborito niya. At wala rin naman siyang anak. Marahil itong last will and testament niya, ginawa niya noon pa. Opo, sabi nga rin po ng abogado Kasi nga po, wala siyang naiwan sa inyo.
Hindi ko rin naman yun inaasahan kung tutuusin. Bago lang din naman ang relasyon namin ng tiyuhin mo. Mabuti nga tinanggap niya ako ng buo kahit nakilala niya akong may anak na. Tapos pinatira pa niya kami dito ni Chris. Mabait naman po kasi talaga si Tito Manuel. Kaya sobra na lang din yung iyak ko. Dahil biglaan na lang din po yung pagkawala niya eh. Ay naku, oo. Totoo ka dyan sa sinabi mo. Hindi na lang siya umuwi isang gabi mula sa trabaho. Alam ko naman na delikado ang pagiging pulis. Pero hindi ko naman inaasahan na ganito lang kaikli ang magiging pagsasama namin ni Manuel. Iilang buwan lang. Kaya nga po, medyo ayoko talaga itong sabihin. Dahil alam kong kayong dalawa na lang ni Chris. Kaso tita, kailangan ko pong ibenta tong bahay na to. Ha? Sigurado ka ba, Vincent? Pasensya na po talaga ha. Kaso, yun nga po, sobrang dami namin gastusin ni na Ninang ngayon. Sumabay pa tong sakit ng mama niya. Yung bayad sa ospital. Tsaka, grabe po pala magpakasal ngayon. Mahina ang kalahating milyon kung gusto mo na maayos na kasal. Hindi pa kasama dun yung venue tsaka yung catering. Diyos ko po naman, Vincent. Sorry po tita. Ayoko naman gawin yun. Pero kailangan po talaga eh. Gusto na rin po kasi namin bumili ng sariling bahay sa Maynila. Kahit maliit lang po pansimula. Hindi namin magagawa yun kasi naubos po yung ipon namin sa mga gastusin. Pero, paano na kami ni Chris? Yun ang malaking tanong doon. Kailangan naming umalis ni Chris. Wala naman akong ibang kamag-anak na mahihingian ng tulong. Matagal nang inabandona ng tatay ni Chris ang bata. At pati ang mga magulang ko. Itinakwil ako ng mabuntis ng hindi kasal. Tita, offer ko po sana kung gusto nyong tumira sa amin. Maliit lang din yung tinutuluyan namin ngayon pero pwede naman po gawan ng paraan. Nako, hindi, wag na. Ayoko rin maging pabigat. Hindi na bale, gagawan ko na lang ng paraan. Pasensya na po talaga. Nakakakonsensya nga po eh. Pero sana maintindihan nyo. Wala kang kasalanan dito, iho. May karapatan ka sa bahay. At saka sino ba naman ako? Ilang buwan lang akong nobya ng Tito Manuel mo. Tutulong po kami kung ano pong kailangan nyo. Magsabi lang po kayo. Sorry po talaga ha, tita. Huwag na kayo mag-alala. Gagawan ko na lang ng paraan. Pero anong plano nyo ngayon? Kung okay lang po, habang nandito, aasikasuhin ko na po yung pagbebenta ng bahay. Kung ganun pala kailangan yung mamalagi dito para hindi na kayo pabalik-balik mula Maynila. Kung okay lang po. Oo naman, Vincent. Aayusin ko lang ang kwarto. Kalmado ang pakikitungo ko sa magnobyo. Pero sa loob-loob ko, natataranta na talaga ako. Nangyari na ang kinakatakot ko. Dahil alam ko naman na hindi sa amin ang bahay na ito. Wala akong karapatan at nakikitira lang kami. Umaandar sa isip ko kung saan kami pupunta ni Chris habang inaayos ko ang kwarto. Kung gaano pa kami katagal pwede dito sa bahay. Saan kami hahanap ng tutuluyan? Baka naman pulutin kami sa kalsada nito. Kahit naman makitira kami kina Vincent, hindi yun panghabang buhay. Kailangan kong humanap ng paraan na makakabukod kami. Hanggang sa biglang may naisip akong solusyon. Habang nagpapahinga ang magnobyo sa kwarto, bumaba ako sa ilalim ng bahay. Dali-dali akong kumuha ng pala at nagsimula akong maghukay. Pero kahit anong hukay ko, tila ba nawawala ang hinahanap ko. Ganun na lang ang paniko sa bawat hukay dahil ito na lang ang inaasahan ko. Pero wala, nawawala talaga. Nasaan na ba yun? Nandito lang yun Posibleng wala yun dito. Ako naman, nasaan na yun? Oh, Tita Miriam, nandito lang pala kayo. Vincent, may kailangan ka ba? May itatanong lang po sana ako. Pero okay lang ba kayo? Kailangan niyo po ba ng tulong dyan? Tsaka ano pong ginagawa niyo? Wala naman, nag-aayos lang ako dito. Masyado kasing magulo ang bahay. Baka magpapunta kayo ng mga bibili para tumingin. Nanggigitata ang bahay Hindi naman po tita. Malinis nga po nung pagdating namin Dati kubo nga lang po ito. Ngayon marami na pong bagong appliances. May bago na din kwarto. Dati isa nga lang yun Oo. Marami kasing napundarang tiyuhin mo bago siya mamatay. Oo nga po
Ayos din po pala maging pulis. Hindi katulad ng akala na marami na maliit lang ang sweldo. Marunong kasing magtipid at mag-ipon si Manuel. At hindi yun nangungotong katulad ng ibang pulis. Ayaw niya ng ganung gawain, yung mga asal kriminal. Abay, oo naman po. Si Tito pa ba? Sobra-sobra ang galit dun sa mga kriminal eh. Kung pwede nga, siya na mismo yung tumepok sa masasamang loob. O siya, tara na't umakyat na tayo. Baka madumihan pa yung sapatos mo. Maputik dito, maghugas ka sa taas. Okay lang po yun, tita. Magpapalit naman ako ng tsinelas mamaya. Napagawa na rin po pala yung banyo dito. Nakakatawa naman, asenso na pala dito. Oo naman. Dahil na din yan sa pagbebenta namin ng buko. Napakinabangan na rin yung malawak na taniman ng nyug sa wakas. Malakas ang kita niyan. Akala ko pa naman takot si Tito Manuel sa pag-akyat ng puno. Umakyat na ako sa taas ng bahay bago pa makapagtanong si Vincent tungkol sa totoong dahilan ng pag-asenso namin ni Manuel. Nadatnan ko ang kanyang nobya na si Nina na nakikipaglaro kay Chris. Napangiti ako dahil mukhang mabait ang mapapangasawa ni Vincent. Mama, tignan mo. Tinuturuan ako ni ate na mag-drawing. Aba oo nga no, ang ganda naman yan. Opo, papakita ko po kay Robin. Robin? Kalaro mo ba yun, Chris? Opo, Kuya Vincent. Best friend ko po yun. Papakilala kita sa kanya, kuya. Tama na yan Chris, wag mo na silang kulitin. Pagod pa yan sila ate at kuya mo sa biyahe. Sigurado kung gusto nilang magpahinga. Nako tita, okay lang po kami. Maganda nga po ang drive papunta dito eh. Ngayon lang ako nakarating sa Kabanatuan. Ang ganda-ganda pala po dito sa inyo. Fresh yung simoy ng hangin. Hindi katulad sa Maynila, parang puro polusyon na. Iba talaga ang buhay probinsya, no? Maganda talaga dito, Iha. Kung hindi lang talaga mahirap ang buhay. Ilang beses kasi ang bagyo ngayong taon. Idagdag mo pa na bagsak ang benta sa mga pananim. Akala ko po ba malakas yung benta nyo sa nyog? Ang ibig kong sabihin eh. Mama, nandito na si Robin. Nagkatinginan ang magnobyo sa isa't isa sa sinabing ito ng aking anak. Ngumiti si Chris habang pinagpapatuloy ang drawing niya at nagsimulang lagyan ng kulay ang papel. Maya-maya ay nilagay niya ito sa kanyang tabi sabay natawa mag-isa. Imaginary friend niya ba yun? Teka, Robin? Bakit parang familiar talaga sa akin yun? Parang may kalaro din ako dati na gano'n din yung pangalan. Paano namang magiging kaparehas ang kalaro ninyo? Bata ka pa nun. Malaki ka na ngayon ha. Nina, Iha, marunong ka bang magluto? Halika, at tuturuan kita ng recipe ko ng sikat na kakanin dito. Sige po. Game na game po ako si ganyan, tita. Iniba ko agad ang usapan. Nakaiwas ako sa mga tanong ni Vincent dahil naging busy na rin sa pagluluto ng hapunan. Matiwasay ang lahat hanggang sa nawala sa isip ko ang isang detalye. Ang hapagkainan. Huli na ang lahat nang makita ko si Chris na sinusuway ang Kuya Vincent niya. Kuya Vincent, wag po ikaw umupo dyan. Hindi para sa iyo yung pagkain na yan. Ha? Ay, sorry. Dito ka ba lagi umuupo? Hindi po. Talaga po laging bakante yan. Ang ibig sabihin ni Chris si Manuel. Oo, laging dyan ang pwesto ni Manuel. Nakasanayan na kasi namin sa kabisera si Manuel kaya ganun. Ano? Hindi naman ganun, Mama. Chris, hayaan mo ng mga matatanda pag nag-uusap. Ubusin mo na yung pagkain mo. Pasensya na kayo, Vincent, Nina, ha? Walang preno talaga ang bibig ng batang yan sige lang, kain lang kayo. Okay, sige po. Ang sarap po ng luto nyo dito, tita. Tsaka itong tinuro nyo kakanin sa akin, bentang-benta to. Magluluto po ako ng ganito pagbalik ko sa Maynila. Nakita ko ang pagkunot ng noo ni Vincent. Pero tinuloy ko ang tsikahan namin ni Nina. Makalaunan, napasarap na rin ang kwentuhan hanggang naggabi na at kinailangan ng magpahinga. Manipis lang ang kahoy sa pagitan ng aming mga kwarto. Kaya nang marinig ko ang paghilik ni Vincent, agad akong tumayo at dahan-dahang kumuha ng pagkain at sinantabi ang plato. Matapos nito ay pumunta ako sa ilalim ng bahay. Tinuloy ko ang paghuhukay pero wala pa rin. Malalim na ang nahuhukay ko. Kaso, ni isang ginto ay hindi ko matagpuan.
Umiling-iling ako dahil napakalaking problema kung hindi ko makikita ito. Yun sana ang ibibenta ko para magkaroon kami ni Chris ng pondo sa paglipat ng bahay. Paakyat na ako sa hagdanan ng bahay nang marinig ko ito. Mga maliliit na hagikik ng boses bata. Lumingon ako sa ilalim ng bahay pero wala akong nakita. Kinabukasan, maaga ang gising ni Vincent. Umupo siya sa tabi ko sa lamesa. Tita, sorry po talaga ha. Pero may buyer na po sana na titingin na lupain mamaya. Ha? Agad-agad? Opo, marami palang gustong bumili ng lupain dito. Malapit kasi sa highway tapos malawak pa yung sakop. Hindi ko na kasi sinagad yung presyo basta maibenta na lang. Ganun ba? O sige. Pero iho, kung iikot mo sila, isama mo ko ha. Meron kasing mga ibang parte ng lupain na kailangan mag-ingat tayo. Ho? Ano pong ibig niyo sabihin? May mga bagay na hindi madaling ipaliwanag. Basta't makinig ka na lang. Sige ho tita. Kayo naman po nakakaalam dito Vincent? Vincent! Oh, bakit? Nakita mo ba yung singsing ko? Hindi, alin dun? Yung binigay mo sa akin nung nag-propose ka? Nawawala Ano? Naku naman Nina. Pinag-ipunan ko yun Paano naman mawawala yun? Hindi ko rin alam. Pinatong ko lang sa lababo nung naliligo ako. Tapos pagkatapos kong maligo, nawala na. Saan naman kaya napunta yun? Nakalak naman ba yung pintuan nung naliligo ka? Malamang. Baka naman nahulog lang. Wala naman sa sahig ng banyo Tinignan ko na lahat ng pwedeng paghulugan. Hindi ko talaga mahanap, Vincent. Sorry talaga. Huwag ka mag-alala, Iha. Nandyan lang yon, susulpot lang din yon. Hindi ko na sinabi ang hinihinala kong nangyari at kung sino talaga ang kumuha ng singsing ng dalaga. Hindi rin naman sila maniniwala kung sasabihin ko ang totoo. Sa halip, tinanong ko sila kung gusto nilang tumulong sa paglilinis ng bahay para presentable kung sakaling may darating na potensyal na bibili ng lupain. Kalauna naman, pumunta kami ni Nina sa likod bahay para maglinis-linis at asikasuhin ang labada. Ang lawak naman po ng pwedeng sampayan dito. Hindi katulad dun sa apartment namin sa Maynila, kakarampot lang yung labahan. Dito, pwede pa atang sa punong magkabit ng sampayan Aba oo naman Iha. At ang tindi ng araw dito, tuyo agad ang labada. Oo nga pala. May labada ba kayo? Isabay mo na. Maglalaba kasi ako. Ganon dito sa amin, sabay-sabay na ang lahat. Dahil nga tipid sa tubig. Ay, talaga po? Nakakahiya naman, tita. Ako na lang po maglalaban ng damit namin. Sasamahan ko na lang po kayo habang naglalaba. Okay lang po ba yon? Aba, ang sipag mo naman, Iha. Marunong kang magluto, maglinis, at ngayon pati maglaba. Mukhang handa ka na talagang mag-asawa. Oo naman po, tita. Nakakatuwa naman at mabuting babae ang nabingwit ni Vincent. Nako, ako po ang swerte dyan kay Vincent dahil mabait talaga yan. Tapos hindi pa nang bababae. Matapos noon ay mukhang naigihan sa gawaing bahay ang dalaga. Kaya nagpresenta siya na magluto ng tanghalian. Kasalukuyan siyang naghuhugas sa batalan ng mga pinggan at pinaglutuan nang marinig ko ang nahulog na kaldero sa sahig. Sumilip ako sa ginagawa ng dalaga at nakitang nakahawak siya sa kanyang bibig at nanlalaki ang mga mata. Takot at magkagulat ang bakas sa kanyang muka. May tinuturo siya sa tumaob na kaldero. Inangat ko ito, pero normal naman ang lahat kaya binalik ko ulit ito sa lalagyan. Nina, Iha? Ano nangyari sa'yo? May nakita po ako. Hindi ako sigurado, pero may maliit na kamay dun sa likod ng kaldero. Ha? Paano naman mangyayari yun? Si Chris. Nasaan po si Chris, tita? Ayun, nasa sala, naglalaro. May nakita po talaga ako. Hindi lang yun. Natabing pa nung kamay yung kaldero. Imposible hindi nangyari yun. Nahulog nga Tapos may narinig akong parang may boses batang tumatawa pa. Okay ka lang ba talaga, Iha? Baka nainitan ka masyado nung nagluluto ka. Hindi po, tita. Sigurado po ako. Ganun ba? Kumakanta ka ba kanina? Ha? Oo po. Pero hindi naman po malakas Mahina lang yun. Maingay po ba?
Ay nako, kaya pala. Hindi ko po maintindihan. Ano pong ibig niyong sabihin? Wala naman, Iha. Ako nang bahalang magligpit dito. Baka naman namalikmata ka lang kanina. Baka dala lang ng pagod yan. Sige na, magpahinga ka na lang, Iha. Nina, ano nangyari? Bakit parang nakakita ka ng multo? Tsaka putlang-putla ka oh. Bago ka magduda sa akin, Vincent, totoo talaga yung sinasabi ko. Hindi ako nag-iimbento. Sigurado ako sa nakita ko, Vincent. May nakita ako. May narinig ako. Okay. Sige. Ikwento mo na lang siguro sa akin pero mahiga ka muna kaya. Baka napagod ng husto yung nobya mo, Vincent. Naglaba pa kasi kami bago magluto eh. Pahinga ka muna, Nina. Oo nga po eh. Sige ho, tita. Nagtungo sila sa kanilang kwarto. Pero rinig ko pa rin ang pag-uusap ng dalawa. Dahil hindi naman ganun kalakihan ang bahay. At medyo malakas din ang boses ng dalaga. Dahil na rin siguro sa takot na nararamdaman. Sinabi ni Nina ang lahat ng nakita niya. Dinagdagan niya ito ng mga pagdududa at pagtataka sa aming mag-ina. Hindi ko rin masisi ang dalaga dahil may punto naman siya. Baka naman pinagtitripan ka lang ni Chris. Nakikipaglaro lang. Lahat ng yan dahil lang dun sa bata. Nakita ni Tita Miriam, nasa sala si Chris. Malayong malayo siya sa akin. Tsaka hindi naman mukhang gagawin ng bata yun sa akin. Ewan ko. Ano pa bang paliwanag na pwede? Baka si Chris lang yun. Ano ba, Vincent? Maniwala ka sa akin. May kakaiba dito sa bahay. Pati sila tita. Yung mga kinikilos nila, Chris. Bakit sila nagtatabi ng isang platong may pagkain na bawal galawin? Sino kinakausap ng batang yun? Ang weirdo, Vincent. Nina. Hindi ka ba naaalarma? Ayoko na dito. Umalis na tayo. Parang may tinatago sila sa atin. Hindi ko naman sinasabing hindi weird. Pero paano natin mabebenta yung bahay kung magpapadala ako sa takot? Okay. Ganito na lang. Mauna ka nang umuwi sa Maynila. Ako nang bahala dito, okay? Ha? Iiwanan kita dito? Paano kung may mangyari sa'yo? Ikaw naman, Nina, oh. Ano ba mangyayari sa akin dito? Hindi ako takot sa mga ganyan. Okay lang sa akin na makakita ng multo. Tsaka okay lang din sa akin kung may naririnig ako. Basta hindi naman ako sinasaktan. Kaya ko yan. Basta hindi ako papayag. Sasamahan kita. Ikakasal nga tayo tapos iiwan kita? Siyempre kung nasan ka, nandun din ako. O sige, ikaw bahala. Pero magpa-follow up na ako sa mga buyer para mas mabilis mabenta yung bahay. Para mas mabilis na rin tayo makalis dito. Lumabas ng kwarto si Vincent at bumaba ng bahay para maghanap ng signal. Maya-maya pa, umakyat siyang nakangiti at ibinalitang matutuloy ang pagdalaw ng buyer para tingnan ang bahay mamayang hapon. Bumalentong ang tiyan ko nang marinig ang balita. Ibig sabihin, nalalapit na ang panahon na kailangan naming mag-alsabalutan ni Chris. Hindi nagtagal, dumating nga ang buyer. Inikot namin siya sa lupain. Base sa mga tanong niya, mukhang interesado talaga siya. Pero isang kakaibang bagay ang nangyari bago siya makaalis. Meron akong napansin sa kanya. Yung balat niyo medyo namumula. Ano po yan? Ha? Abay, oo nga. Allergies kaya yan? Ang hapde! Naku, Vincent, namamaga yung balat ni Sir. Pati sa mukha. Hala, lumulobo. Sandali lang. Dadaling ko po kayo sa ospital. Ano po nangyari, Tita Miriam? Bakit umalis yung buyer? At saka saan sila pupunta ni Vincent? Hindi ko din alam ang nangyari. Biglaan lang eh. Baka may nahawakan siyang higad. Pero wala naman akong nakita eh. Pati yung mukha niya ang lalaki ng pantal. Diyos ko po, tita. Ano bang nangyayari dito? Hindi ko magawang sagutin ang dalaga. Tinago ko ang pagngiti ko at napatingin na lang ako sa ilalim ng bahay. May ideya kasi ako kung sino ang gumagawa nito. Hindi ko gustong masaktan ang buyer. Pero dahil sa mga nangyayari, napipigilan ng pagbili sa bahay. Pinanood ko ang isa na namang buyer at tumatakbong paalis at pabalik sa kotse nila. Si Vincent naman, pailing-iling na lang. Hindi ko maintindihan, tita. Bawat isa sa mga nagpupunta dito, lahat talaga sila.
Kung ano nung karamdaman niyo sinasapit pag pumupunta dito. Ano kaya nangyayari? Baka meron namang dadating na hindi magkakasakit. 3 pa lang naman yan. Hintayin mo lang at baka okay na ang susunod. Duda na ako dyan, tita. Parang may sumpa ata tong minana kong bahay eh. Mabebenta pa kaya to sa lagay na yan? Ewan ko na. Paano na kaya yung gastusin namin? Gusto ko lang naman bigyan ng maayos na kasal si Nina eh. Gusto ko lang bigyan siya ng matinong kinabukasan. Vincent? Vincent! Oh, paano ka, Nina? Vincent, ayoko na sanang magsalita eh. Pero may nawawala na naman sa mga gamit ko. Sa pagkakataong to, hindi ko alam kung matatawa ba ako o maaasar eh. Huminahon ka nga muna. Ano pa kasi nawawala? Nung una kasi akala ko kasalanan ko. Baka na-misplace ko lang. Pero imposible na to. Kasi magkakasabay yung mga damit natin, di ba? Lahat ng maduduming damit natin. Sinabay ko yun sa paglalaba. Sinampay ko lahat. Naalala ko sinampay ko yun katabi ng t-shirt ko. Damit? Damit mo nawawala? Hindi lang isang damit. Marami. Pati mga panty ko, Vincent. Baka hinangin lang naman. Ibig mong sabihin, tuwing nagsasampay ako, yun lang ang hinahangin? Lahat ng ibang damit nandun pa. Tingnan mo yung sampayan ngayon, bungi-bungi. Yung sipit nga nandun pa eh. Paano mo ipapaliwanag yun? Hindi ko alam. Pero baka malakas lang naman yung hangin. Siguro pwedeng dahilan yan sa una, kahit nga pangalawang pagkakataon eh. Kaso hindi ko na mabilang, Vincent. Nauubusan na ako ng isusuot. Hindi ko na nga pinagtabi-tabi yun eh. Ano yun? Namimili yung hangin ng kukunin. At kung hangin nga yun, di dapat nasa malapit lang. Wala ba talaga kahit saan? Sa lupa. Baka naman nasabit lang sa halaman. Wala talaga. Hayop, hindi kaya tinangay ng hayop o mga ibon? Oo naman ha. Ang talino naman ng mga hayop na yun para malaman kung alin yung panty ko mula dun sa ibang mga damit nating lahat. Tita, baka naman mga kapitbahay yung mga yun. Nangunguha ng mga panty nito, mga manyak. Napakalayo ng susunod na bahay mula rito. Pero duda ako na may gustong magnakaw nun. Medyo luma na yun eh. Yung iba nga may butas pa. Aba, Nina, hindi natin alam yung utak ng ibang tao. Huwag kang mag-alala, Iha. Ako nang magbabantay sa susunod. At susubukan ko ding hanapin yung mga panty mo. Pero, tita, may kakilala po ba kayo manghuhula dito? O albularyo, mga ganon? Kahit sino yung makakaalam na nangyari dito. Kakaiba na kasi. Hindi na ako makakapagbaka sakali. May darating kasing buyer ulit bukas eh. Sige. Bukas magtatanong ako sa bayan. Wala akong balak na gawin ito. Dahil alam ko naman kung ano ang nangyayari. At sigurado akong pag nalaman ni Vincent, mas malaki ang magiging problema sa kamay ko. Kaya kailangan ko na talagang mahanap ang ginto sa ilalim ng bahay. Kinagabihan, hinintay kong matulog ang magnobyo bago ako bumangon. Mama, saan ka pupunta? Wala anak. Magbabanyo lang ako. Matulog ka na ulit. Bababa ka ulit sa ilalim ng bahay, no? Huwag kang maingay at baka marinig ka nila. Wala na si Robin doon. Bumalik na siya sa kanila. Nagugulahan sila sa mga nangyayari dito. Huwag ka sabing maingay, anak. Baka marinig ka nila, Vincent. Sige na, matulog ka na. Dali-dali akong kumuha ng bigas at itlog sa kusina. Nagtungo ako sa likod ng bahay. Lagpas sa mga kakahuyan hanggang sa narating ko ang hilera ng mga puno ng niyog. Lumuhod ako at nagsimulang magdasal. Nilapag ko ang aking mga alay sa paanan ng malalaking puno. Hindi nagtagal, may naaninag ako na nakasilip sa likod ng puno ng niyog. Isang duwende, si Robin, ang kalaro ng anak ko. Yumuko ako bilang respeto at tinuro ko ang mga alay. Para sa inyo to. Pasensya na hindi ako nakakapaghain minsan dahil may mga dumating sa bahay. Okay lang naman sila, Vincent. Magkakilala kami. Magkalaro kami dati. Ganun ba? Mabuti naman. Ang nobya niyang si Nina. May kursunadang isa sa amin sa dalaga. May nagpapapansin sa kanya. Iyon na nga ang hula ko eh. Maari ba? Kung pwede lang naman, maari bang mabalik ang mga gamit niya? Hindi ko alam. Hindi naman ako yung kumuha.
Hindi na bale, Robin. Hindi naman yun ang pakay ko. Pasensya ka na ha. Pero mas importante ang pinunta ko dito. Asan ba si Chris? Hinahanap niya ba ako? Maglalaro pa kami ha? Pasensya na, hindi yun ang pakay ko dito. Yung ginto sa ilalim ng bahay, Robin, nasaan na? Alam kong alam mo ang tungkol sa ginto. Kung ano man na napag-usapan nyo ng aswang na mangalo, labas na kami doon. Kayo ang may kasunduan. Teka. Huwag ka munang umalis, pakiusap. Bakit? Hindi pa ba sapat ang nakuha mo? Ang mangalo, pwede ko bang makausap? Nasaan siya? Baka pwede niyang ibalik ang ginto. Kailangan ko lang talaga pakiusap. Alam mong hindi namin siya kaibigan. Kinatatakutan din namin siya. Wala kami kapangyarihan sa kanya. At ilag din kami sa uri niya dahil mabagsik siya. Pero paano mababalik ang ginto? Pakiusap naman, Robin. Paalisin na kami dito. Ibibenta ang bahay. Alam namin yon at hindi kami natutuwa. Maayos ang pakikisama natin sa isa't isa dahil nire-respeto nyo kami. Pero walang kasiguraduhan sa susunod na magiging may-ari ng lupain na ito. Alam ko yun. Tama ka. At ginagawa namin yan ng paraan. Lahat na makakarating dito ay magdudusa at aalis. Napansin ko nga. Maraming salamat sa pagprotekta sa lupain natin. Pero Robin, paano ang ginto? Nasaan ang mangalo? Titignan ko kung ano magagawa ko. Abangan mo na lang ang hukay. Maraming salamat sa iyo, Robin. Kinabukasan ay nahuli ako ng gising dahil hindi maganda ang pakiramdam ko. Nadatnan ko na lang si Chris sa hapagkainan na kumakain ng almusal. Nag-iwan siya ng plato na may pagkain para sa mga duwende. Pero nakakunot ang noo niya at mukhang balisa. Nilapitan ko siya at binulungan. Okay ka lang ba, anak? Babalik daw si Robin. Maglalaro kayo. Hindi po yun. Nakausap ko na si Robin. Ha? Kailan? Kanina umaga po. Si Ate Nina kasi. Huwag ka nang maingit. Baka marinig ka nila. Hindi po. Wala po sila dito ngayon. Umalis po sila. Bakit? Anong nangyari? Nasaan sila? Kanina may nakita si Ate Nina dun sa hinuhukay niyo po. Nilagay niya agad sa supot eh. Tapos umalis na sila. Tuwan-tuwa nga sila, mama eh. Ha? Naku po naman. Ano yun, mama? Wala yun, anak. Sige na, ubusin mo na yung pagkain mo. Babalik din sila dito. Napalunok ako sa binalitang ito ng aking anak. Iisa lang naman ang pwede nilang matagpuan sa hinukay ko sa ilalim ng bahay. Ang ginto ng mangalo. Nanginginig ako sa kaba sa maaari nilang gawin dito. Dahil siguradong magagalit ang mangalo kung maiiba ang usapan namin. Sumilip naman ako agad sa bintana nang marinig ang pagdating ng isang kotse. Akala ko sila Vincent na ang dumating, pero hindi pala. Isang matandang lalaki at isang bata na may hawak na laruan ang bumaba sa kotse. Nagtitingin-tingin na ang matanda sa lupain, kaya agad akong bumaba ng bahay at sinalubong sila. Excuse me. Nasaan si Vincent? Magandang umaga po. Si Vincent po ba ang hanap nyo? Buyer po ba kayo? Yes. Bakit wala siya? Nauubos na ang oras ko. May schedule ako. Wala po siya dito eh. Bumalik na lang po kayo. Baka nawala po sa isip niya. Pwede rin naman po wag na kayong bumalik. Ano? May sinasabi ka ba? Naku, wala po. Teka lang po. Wag po kayong pumasok dyan. Yung mga ganitong bahay, mga 1950s to tinayo, no? Mahogany ang kahoy. Opo, matagal na talaga itong bahay. Aba, may value ang bahay. Pero hanggang saan ang lupain nito? Teka lang po. Baka gusto nyong hintayin na lang si Vincent bago umikot. Ay nako, wala na akong oras. Ngayon na, dito ba yon? Sandali lang naman po. Mag-ingat po kayo dyan. Huwag niyo pong aapakan yung ibang halaman. At magsabi po kayo ng tabi-tabi po sa mga puno. Kailangan po yun pakiusap. Sorry. Hindi ako mapamahiin, misis. Hindi ko gustong sinasayang ang oras ko sa mga ganyan. Nagmamadali ako. Tara na! Halos araruhin na ng matandang lalaki ang dinadaanan niya.
Ayaw niyang magpapigil pati na rin ang anak niyang saksakan ng kulit. Sinabihan ko nang makipaglaro na lang kay Chris pero ayaw niyang kumalma. Sa ganitong ganap kami natagpuan nila Vincent at Nina. Nakangiti pa ang dalawa sa akin. Ay, may buyer nga pala. Sir, pasensya na po kayo ha. Nawala sa isip ko. Nagmamadali kasi kami kanina sa sanglaan eh. Diyos ko po, Vincent. Binenta niyo nga. Tita Miriam, may magandang balita kami sa'yo. Pero mamaya na po. Vincent, pahinga lang ako ha. Medyo sumama pakiramdam ko bigla eh. Oo, sige. Kami na bahala ni Tita Miriam dito. Sir Diaz, pasensya na po ulit ha. Iikot ko na po kayo dito sa lupain para makita nyo. Daddy, gusto ko pong maglaro doon. Sandali lang anak. Busy si Daddy. Pero Daddy, gusto ko doon. Tara, laro tayo. Tumakbo paalis ang bata at sinundan naman siya ni Chris. Narinig ko ang tawanan ng dalawang bata. Kaya napanatag naman ako na maglalaro lang sila kung saan man. Pinagpatuloy ng buyer ang pag-iikot sa lupain. Pagdating namin sa dulo ng boundary ng pagmamay-aring lupa, ngumiti ang buyer kay Vincent. Gusto ko itong location mo. Very ideal sa plano ko. Ano ho bang balak nyo kapag nabili nyo yung lupa namin? Gagawa ko ng gas station sa lugar nyo. Ipapaputol ko ang lahat ng mga puno. Titibagin ang mga bahay at huhukayin ng lupa para maimbak ang gas tapos ipapatagal lahat. Ha? Akala ko gusto niyo ang bahay. Sinabi niyo pa nga na may value pa, hindi ba? Maganda nga ang bahay. Pero gas station ang kailangan ko ipatayo. Hindi ako naghahanap ng isa pang rest house. Hindi pwede to, Vincent. Gas station? Puputulin nila lahat ng puno at sisirain nila lahat? Name your price, Iyo. Teka lang naman. Ganito na lang. Dodoblehin ko ang presyo ng ibang gustong bumili ng lupain nyo para siguradong akin na to. Ganun po? O sige ho, akyat po muna tayo sa loob ng bahay. Doon natin pag-usapan ng mga papeles para sa pagbenta. Pero Vincent... Mama! Mama, may kumalabog sa loob ng bahay! Humahangos na tumakbo sa akin si Chris. Tinuturo niya ang bahay. Kinabahan ako sa itsura niya. Kumunot naman ang noo ng buyer at nagsimula siyang hanapin ang anak niya. Umakyat siya sa bahay at sumunod si Vincent sa kanya. Agad ko namang tinanong si Chris. Nasaan yung bata, Chris? Hindi ba't magkalaro kayo? Hoy! Bata! Anong ginawa mo sa anak ko? Bakit nasa sahig na siya? Hindi po ako. Nandito po ako sa baba. Bakit ayaw niya magising? Nawalan siya ng malay. Pag may nangyari sa anak ko, magbabayad kayo lahat! Dali-daling bumalik sa kotse ang buyer buhat ang kanyang walang malay na anak. Napakapit sa akin si Chris. Pag-akyat naman namin sa bahay, isa pang problema ang bumulagta sa akin. Natagpuan ko si Vincent na nagpapanik sa kwarto nila. Nakahiga si Nina at namumutla. Pawis na pawis at umuungol sa sakit ng katawan. Tita Miriam, si Nina, sobrang lamig na kamay niya at braso. Hindi siya dumidilat. Ha? Bakit? Biglaan lang ba yan, iho? Hindi ko alam. Di ba sabi niya sumama pakiramdam niya pag uwi dito? Tapos ganyan na agad, tita. At halos magkasabay sila nung bata. Ano ba kasi nangyayari sa bahay na to, tita? Diyos ko, hindi na talaga to normal. Tita, may nakausap ka bang albularyo? Para naman malaman ko kung ano talagang punot dulo ng lahat ng to. Wala pa akong nakausap, Vincent. Pasensya ka na. Ako na maghahanap, tita. Teka lang naman, iho. Maghunos dili ka. Baka naman normal na lagnat lang yan. Hinapo lang siguro siya. Paano ho yung bata? Yung anak ng buyer. Ano pong paliwanag mo doon, tita? Baka naman kung napano lang. Ang kulit-kulit kasi. Anong napano? Anong klaseng dahilan ba naman yan, tita? Tsaka ano ba talagang meron dito sa bahay na to? Hindi na ako makakapayag na kung pati si Nina magkakaganon. Kailangan ko malaman ang nangyayari. Ako nang hahanap na albularyo. Bago ko pa siya mapigilan, mabilis nang umalis si Vincent. Dahil dito ay dumiretso ako sa kusina at kumuha ng maaaring pwede kong ialay. Nagtungo ako sa mga puno ng niyog. Tahimik ang lahat sa kakahuyan.
Wala kahit huni ng mga ibon at anumang bakas ng mga hayop. Kinabahan ako dahil ito ang senyales na nandito lang siya malapit. Nandito ang mangalo. Para sa iyong lahat ng tumangalo, gusto ko lamang na makausap ka. Kung nandito ka, parang awa mo na pakinggan mo ko. Hindi sinasadya ng pamangkin ko at nobya niya na kunin ang ginto. Wala sa usapan natin na ibang tao ang kukuha ng ginto ko. Opo, alam ko. Naiintindihan ko. Humihingi ako ng pasensya at sana maintindihan mo. Hindi nila alam ang usapan natin. Isang malaking pagkakamali lang ang lahat. Pagkakamali? Mukhang pagkakamali ata ang pagkatiwalaan ko kayong mga tao. Hindi. Tama ka nung pumayag ka sa kasunduan natin. Usapan na lagi naming tinutupad ni Manuel, hindi ba? Dati yon at hindi na ngayon. Nasaan na ang kapalit ng ginto ko? Pasensya ka na. Pumanaw si Manuel. Nabaril siya sa trabaho niya. Hindi ko magawa ang ginagawa niya. Hindi ko kaya. Wala akong pakialam. Dapat inisip niyo na yan bago kayo nakipagkasundo. Pasensya ka na, Mangalo. Sinubukan ko namang hindi nakunin ang ginto. Kaso dumating ang mga pangangailangan. Pero hindi ko kinuha. Hindi ako. Ang pamangkin ko at ang nobya niya. Pero hindi rin nila alam ang ginagawa nila. Hindi nila alam ang kapalit. Maniwala ka. Alam ko. Kaya bibigyan kita ng panahon para tumupad sa usapan. Samantala, akin na muna ang enerhiya ng babae. Bilisan mo. Wala akong pasensya. Bawat oras na lumilipas, napapalapit na siya sa aming mundo. Pero teka lang, Mangalo. Hindi lang siya, pati ang bata. Kaya kung ako sa'yo, bibilisan ko. Dahil kung hindi, kukuha pa ako ng iba at baka anak mo na ang kasunod. Tumakbo ako. Hinalughog ko ang kwarto nila Vincent para hanapin ang perang ibinayad sa kanila para sa ginto. Pero hindi ko ito makita. Maaaring dinala ni Vincent. Pero dahil oras ang hinahabol ko, kinuha ko ang lahat ng naipundar namin mula sa usapan sa Mangalo. Lalo na ang mga alahas. Dinala ko ito sa sanglaan para kunin ang ginto. Pero mukhang hindi pa rin ito sapat. Ayaw tanggapin ng kahera kahit anong pakiusap ko. Umiiyak akong bumalik sa bahay at dito ko na natagpuan si Vincent at isang albularyo. Tita, bakit niyo iniwan si Nina at Chris? Saan ba kayo napunta? Vincent, nasaan ang perang nakuha niyo sa pagbenta ng ginto? Akin na! Kailangan nating ibalik yun! Ano po ba sinasabi niyo? Nakay Nina yung pera. Nasa bag niya. Tiningnan ko na. Wala doon. Nasaan na, Vincent? Ano? Nandun po yun eh. Pero sandali. Paano niyo nalaman na may natagpuan kami kanina? Mukhang may alam ang tita mo sa mga nangyayari dito, hindi ba? Anong ibig mong sabihin? Alam mong may mga duwende dito sa lupain ninyo. Duwende? Seryoso po ba kayo? Hindi ba kwentong bayan lang yung mga yan? Totoong-totoo sila, iho. Sa mga nakwento mo, tingin mo ba normal ang ganyan? Pag-apak ko pa lang sa lupain ninyo, ramdam ko na sila. Hindi lang kayo ang nakatira dito. Halika't umiko tayo. Ipapakita ko sa inyo. Naririnig ko ho yung tungkol sa mga duwende. Pero hindi ko naman alam na meron pala dito. Eto, sumunod kayo sa akin. Dito sa ilalim ng mga puno ng niyog. Ayan, hanggang dito sa ilalim ng bahay. Nandyan sila. Nakikita niyo sila? Nararamdaman ko sila. Ang iba naman ay nakikita sila dahil bukas ang third eye. Meron ding nakakasalamuha sila lagi kaya nakikita. Lalo na ang mga bata. Hindi pa buo ang pananggalang nila mula sa kabilang dimensyon. Mas karaniwan na nakikita nila ang duwende. Lagi pa nga nilang kalaro. Tita, yun yata yung sinasabi ni Chris lagi. Hindi imaginary friend yun. Duwende ang kalaro niya. Alam niyo, kung iisipin, yun din yata yung kalaro ko dati. Oo, nung bata pa ako. Si Robin. Hindi tumatanda ang mga duwende at dito sila nakatira. Kaya maaari nga ang sinasabi mo. Pero bakit nila gusto saktan si Nina? Pati yung mga taong pumunta dito. Pati yung bata na anak ng buyer ng lupa. Baka kasi naaabala sila.
Baka nabastos ang teritoryo nila. Sensitive sila sa ganyan, iho. Kaya kailangan ay mag-iingat tayo lagi. Kailangang magpasintabi lalo na sa mga masusukal na kagubatan. Mga lugar na ganitong maraming puno. Wala namang mawawala sa atin kung magsabi tayo ng tabi-tabi po. Para hindi lang makaistorbo sa kanila, hindi ba? Pero dahil lang doon, nagkakaganyan si Nina? Maare, iho. Malaking bagay sa kanila yon. Gusto nila ng paghihigante. Pwedeng sa paraan ng pagkakasakit o kaya naman ay pagpapahamak. Masusugatan sila at masasaktan. Siyempre, bahay nila ang naargabyado natin. Minsan kasi mapaglaro ang mga duwende. Akala ko mabait sila. May kalaruho ako noon. Mabait siya. Parang tao lang din. Hindi naman lahat ng tao mabait, hindi ba? Yung iba nga ay mas masahol pa sa hayop ang ugali. Ganon din sa kanila. Lahat naman ng nilalang may mabuti at masama. Pero bakit nung una parang naglalaro lang? Parang kinukulit lang po si Nina. Kinukuha pa nga yung underwear niya eh. Ganon na nga. Mahilig sila sa mga magagandang dalaga. Lalo na kung mahilig kumanta habang nagluluto. Pero ngayon, grabe naman yung ginawa niya sa kanya. Hindi na yan pinagtitripan lang. Huminahon ka, iho. Nandito pa tayo sa labas. Baka marinig ka nila. Maaring hindi lang isang duwende o isang grupo ang pinag-uusapan natin dito. Parang may iba. May kadiliman akong nararamdaman. Umakyat po muna tayo siguro sa loob ng bahay. Huwag na tayo dito sa kakahuyan. Tama. Nakikinig sila. Mag-ingat tayo. Bumalik kami sa kwarto at nakitang wala pa ring pagbabago sa kalagayan ni Nina. Mas lumala pa ata dahil inaapoy na siya ng lagnat. Dito naman tumawag ang buyer kanina at pinagsisigawan si Vincent. Ganon din ang nangyari sa anak niya. Nasa ospital at nasa koma na. Sa puntong ito, nagdadalawang isip na ako kung aamin ako sa usapan namin ng mangalo. Pero alam kong pag sinabi ko ang usapan namin ng mangalo, diretso kulong ang aabutin ko. Mukhang magsusumbong ang albularyo sa polis. At si Vincent, hindi ko alam kung anong panig niya dahil nadamay sila ni Nina sa gulong ito. Kasalanan namin ang lahat. Hindi ko maaaring isiwalat ang katotohanan. Hindi ko pwedeng ipagbaka sakali na makulong ako. Maiiwan si Chris mag-isa sa buhay kung may mangyari man sa akin. Teka, nasan si Chris? Sabi ko pumirmi siya at huwag nang umalis ng bahay. Baka ho bumaba lang, tita. Maliban sa ginawa kong pangunang panlunas sa nobya mo kanina, wala na akong ibang magagawa para sa kanya. Yon ay kung ayaw niyong kalabanin ng mga duwende. Pero ho, hindi naman ho gumagaling si Nina, oh. Hay nako, hanggat maaari hindi ako gumagawa ng hakbang laban sa mga lamang lupa. Pati ako ay natatakot sa kanila. Sadyang malakas na mga nilalang. Iba't ibang uri sila. Hindi natin alam ang hangganan ng kapangyarihan nila. Manang, ano po bang pwedeng gawin namin para maprotektahan si Nina? Aalis na lang po kami. Hindi yun ganon, iho. Kahit saan kayo magpunta, parang sumpayan. Hindi sa lulubayan at baka nga mas lumala pa. Pero, ano po kailangan kong gawin? Sa gitna ng kaguluhan, hinanap ko ang anak ko pero hindi ko matagpuan si Chris. Kahit sa ibaba ng bahay at sa lahat ng sulok kung saan siya naglalaro. Dahil dito, nagmamadali na akong pumunta sa mga puno ng nyog dahil kinukutuban na ako. Robin? Nasaan ka, Robin? Magpakita ka sa akin! Malaking pagkakamali na dinala niyo ang albularyo. Sabihin mo, kinuha ba si Chris? Robin, si Chris! Bakit pati ang anak ko? Galit na galit ang mangalo. Tignan mo, may ginagawa ang albularyo. Hindi nyo lang ginalit ang mangalo, pero pati ang mga duwende. Pinapaalis nyo kami sa bahay namin. Hindi ko sila mapipigilan dahil malalaman nila ang kasunduan namin ng mangalo. Nasaan ang mangalo? Gusto ko siyang makausap. Ibabalik ko ang ginto. Konting panahon lang ang hinihingi ko. Hindi naman ginto ang gusto niya. Yung mga dugo at laman loob ng mga tao. Alam mo naman yun, di ba? Ang kapalit ng ginto ay tao. Kinuha ang ginto, kapalit ay tao.
Ganun lang lagi. Pero bakit si Chris? Bilang gante. Maniwala ka sa akin, Miriam. Pati ako nagagalit sa ginawa ng mga alo. Pero wala akong laban. Nag-iisa lang ako. Masyado siya makapangyarihan. Sabihin mo sa akin anong kailangan kong gawin. Hindi ko alam. Pero yung ginagawa nila Vincent, hindi kami mapapaalis niyan. Ginagalit lang niya ang mga laman lupa. Tumakbo ako pabalik sa loob ng bahay. Pero nasa gitna sila ng orasyon dahil nagdideliryo na si Nina. Bumubula na ang bibig ng dalaga. Napaiyak ako sa sinasapit niya dahil lang sa napulot nilang ginto. Ginilid ko na si Vincent at dito ko na sinabi ang lahat. Saglit lang po, tita. May ginagawa lang kami para kay Nina. Hindi yan gagana. Lalo lang silang magagalit. Ihinto nyo na yan. Hindi ko maintindihan. Paano nyo nalaman yan? Dahil nakausap ko si Robin. Hindi nyo sila mapapaalis. Sa halip ay nadadagdagan lang ang galit nila. Galit sila dahil sa pagbenta ng lupa. Ngayon dahil sa pagpapaalis nyo sa kanila. Pero, bakit si Nina? Bakit hindi ako? Sino bang nakakita ng ginto? Sino ang kumuha mula dun sa hukay? Si Nina ho. Teka, paano yun nalaman na nakakuha kami ng ginto? Hindi pa namin nasasabi ang magandang balita kasi nagkakagulo kanina. Dapat nga, ibibigay namin ang pera sa iyo para makahanap kayo ng lilipatang bahay ni Chris. Kaya akala namin problem solved na. Pero Vincent, lumala ang problema natin dahil doon. Pero hindi nyo kasalanan. Mabuti ang intensyon nyo. Pero ang may-ari ng gintong yon, nagalit siya. Anong ibig yung sabihin? Sa mga duwende ba galing yung ginto? Hindi kina Robin. Sa iba pa. Sa mas makapangyarihang nilalang. Tinatawag nila itong mangalo. Kumakain sila ng lamang loob at pumapatay sila ng mga tao. At ngayon ay nasa kanya si Chris. Kinuha ng mangalo ang anak ko, Vincent. Ha? Kuhain natin siya. Kayo din. Ibabalik ko na ang ginto. Nasa may pera. Nawala kasi yung bag eh. Nandito lang yun eh. Tingin ko may kinalaman din ang mangalo doon. Hindi pera ang gusto niya. At hindi rin ginto. Diyos ko. Kakainin niya si Chris. Hindi pa dahil may usapan kami. Vincent, patawarin mo ako kung ngayon ko lang sasabihin. Natatakot kasi ako. Pero mali pala. Dapat una pa lang sinabi ko na. Ano ho? Ano po yun? Kaya kami umasenso ng Tito Manuel mo. Dahil nagkaroon kami ng kasunduan sa mangalo. Napakabangis nila at marami silang ginto. Kapalit ng mga alay naming tao. Pinibigyan niya kami ng ginto na pinagkakaperahan namin. Ano? Pumapatay po kayo ng tao? Hindi ako, kundi ang Tito Manuel mo. Dahil kilala niya ang mga halang ang bituka dito. Yung talagang masasama ang loob. Dahil di ba sa trabaho niya, alam na mga pulis kung sino talaga ang mga inosente at ang mga kriminal. Hindi naman lahat nakukulong eh. At para na rin hindi na maghasik pa ng lagim yung mga kriminal na yon. Pinapatay ho ni Tito? Dinadala niya sa mangalo. Pero minsan, yung mga namamatay sa shootout, dinadala niya rin dito. Yun ang binibigay namin sa mga mangalo. Puro mga kumpirmadong kriminal naman yun, Vincent. Mga rapist lang. Diyos ko, tita. Tao pa rin sila. Alam ko yun, Vincent. At pinagsisisihan ko na ginawa namin to. Dahil nilagay namin ang pagpapataw ng hustisya sa mga kamay namin. Pero masisisi mo ba kami? Walang kwenta ang sistema ng bansa natin. Hindi yun dahilan, tita. Walang dahilan para pumatay. Hindi kayo vigilante. At kung walang bahid ng kasakiman yun, dapat hindi nyo tinanggap ang ginto kung puro ang intensyon nyo. Oo, tama ka. Pero ano pang magagawa ko? Tapos na yon. Andito na tayo sa sitwasyon ngayon. Wala na ang Tito Manuel mo. Patay na siya. Nagalit ang mangalo dahil kinuha nyo ang ginto at walang kapalit na katawan. Pero tita, wala na ba ibang magagawa? Ayaw niya na kahit ano. Sinubukan ko na. Aray! Nina! Nina! Lumalala na. Malapit na ang oras, Vincent. Si Chris, Diyos ko! Kailangan kong gawa ng paraan. Kung tao ang kapalit, gagawin ko ang lahat para sa anak ko. Sinubukan akong pigilan ni Vincent pero nakawala ako sa hawak niya. Kung kinakailangan kong maghanap ng kriminal ngayon din, gagawin ko.
Gagawin ko ang lahat para sa anak ko. Tumakbo ako papunta sa bayan. Sinipat ko ang kalsada sa pag-asang makakita ako ng mga snatcher. Naghintay ako pero masyado pang maaga. Kadalasan, sa gabi kasi ang modus operandi nila. Nagpunta ako sa presinto pero walang nakakulong. Hindi ko rin naman alam kung paano ipupuslit ang nakakulong na. Gawain kasi talaga ito ni Manuel. Hindi na ako makapag-isip ng matino dahil sa panic kay Chris. Naglalakad ako sa kalsada nang makakita ng isang pulube. Napakunot ang noo ko pero naisip kong hindi pwede. Kumirot ang puso ko sa mga pinag-iisip ko at naglakad pa ako. Maya-maya pa, may nakasalubong akong isang taong grasa. Nanginig ang kamay ko. Ang kagustuhan kong iligtas si Chris. Nakikipaglaban sa kagustuhan kong gawin ang tama. Nakatayo lang ako ng matagal at nakatitig sa taong grasa. Sa huli ay nanalo ang konsensya ko. Umalis ako at bumalik ako sa bahay. Hindi ko kaya, Vincent. Hindi ko kayang pumatay ng tao. Tama ang ginawa niyo, tita. Tama lang po yan. Huwag kayong gumawa ng dagdag sa kasalanan. Pero paano na si Chris? Paano na ang anak ko? Si Nina? Tingnan mo ang kalagayan niya, Vincent. Alam ko, tita. Pero hindi solusyon ang paggawa ng isa pang maling bagay para itama ang isa pang maling nagawa. Samahan niyo ako. Baka pwede pa nating tabuyin ang mga nilalang. Pero binabalaan ko kayo. Huling alas ko na ito. Walang ibang gumana. Napakadelikado nitong gagawin natin. Magagalit lang po sila. Sinabi na nila, gagantihan nila tayo. Tita, may iba pa ba tayong choice? Wala na, Vincent. Kaya sige, tama ka. Handa na ako. Sige, bahala na. Nagsimula ang albularyo na magdasal sa bawat sulok sa loob ng bahay habang nagsasaboy ng holy water at langis. Pinahiran niya ang mga bintana ng hugis krus. Bumaba kami sa ilalim ng bahay at lumapit siya sa mga poste doon. Maya-maya pa, may nilalagay siya sa mga ito para magkaroon ng krus ang bawat poste. Ganon din ang ginawa niya sa mga paligid ng mga malalaking puno. Hindi kami umabot sa mga puno ng nyog dahil dito na napaluhod ang albularyo. Napasigaw siya dahil bigla siyang nagkaroon ng mga malalaking bulutong sa kamay at muka. Nabitawan niya ang langis. Binuhat siya ni Vincent pabalik sa bahay habang sinusubukan kong lagyan ng krus ang ibang puno ng nyog. Pero dito na ako nahilo. Bakit? Nauna kami dito. Bahay namin to. Kayo lang ang nagpatayo ng bahay dito pero nauna kami. Tapos kami ang pinapaalis nyo. Pasensya ka na, Robin. Hindi ko na kasi alam ang gagawin para maibalik si Chris. Hindi ka nakikinig. Sagad na ang galit ng mga alo. Sinusubukan ko siyang pigilan pero masyado siyang malakas. Si Chris, kakainin niya si Chris. Nasa si Chris? Mga alo, lumabas ka! Alam ko na, may kapalit na katawan na para kay Chris. Alam ko na! Ibalik mo na ang anak ko at pagalingin mo na ang may sakit. Dahil meron ng sariwang dugo at lamang loob para sa'yo. Natagalan ka. Pero sa huli, tutupad ka pa rin pala sa usapan. Magaling. Nasaan na? Yung albularyo ba? O yung pamangkin mo? Hindi sila. Ako! Ikaw? Sa ilang buwan na may kasunduan tayo, nakita kong inaalay niyo ang iba't ibang tao. Tapos ngayon, sarili mo? Hindi ako makapaniwala. Pues maniwala ka. Nandito ako at sinasakripisyo ko ang sarili ko. Ako ang kapalit ng anak ko. Papayag ka ba? Oo, payag ako. Medyo matagal na ako hindi nakakatikim ng sariwang tao. Mabuti naman, payag ako. Robin, ikaw nang bahala kay Chris. Siguraduhin mong ligtas siya. Dalhin mo siya kay Vincent. Kayo nang bahala sa anak ko, Robin. Bilisan mo! Sa huling bilin ko na ito, nakita ko ang pagtakbo ni Robin. Hindi ko na alam ang sumunod na ginawa niya. Dahil sa isang iglap, nakuha ako ng mangalo. Tuluyang nanghina ang buo kong katawan at nagdilim ang aking paningin. Bumalik ang aking ulirat sa gitna ng madilim at maliit na lugar. Hindi ko mawari kung nasaan ako,
pero hindi ito kaaya-aya. Masuka-suka ako sa amoy, pero hindi ito ang pinakamalaki kong problema. Naninigas ang buong katawan ko at may naririnig akong mga nakakatakot na tunog na papalapit sa akin. Ilan pang segundo ang lumipas at naaninag ko ang isang nilalang na may hinihila. Ang mangalo. May hinahatak siyang katawan ng tao, pero hindi ito ang pinaka nakakahindik dito. Dahil maya-maya pa, nakita ko na kalahati na lang ang katawan ng tao nung inangat niya ito at kinagatan ng tiyan. Lumuwa ang bituka ng matandang lalaki at rumolyo ang ibang lamang loob nito sa aking paa. Pasensya na, nagutom ako. Ang tagal mo magising eh. Ang anak ko, si Chris, nasan siya? Huwag ka mag-alala. Nakuha na siya ni Robin. Marunong ako tumupad sa usapan. Hindi katulad nyo. Hindi ako ang kumuha ng ginto. Pero kayo ang lahat na may pakana nito. Kayo ng pulis, huwag ka na magbalinis. Oo, inaamin kong kami naman talaga. Ginusto din namin ang ginto. Ginusto din namin yumaman. Dagdag na lang yun na nauubos ang mga salot sa lugar namin. Lahat naman tayo may dahilan sa ginagawa natin. Pero kinakain mo kahit inosente. Kung hindi pa kami nakiusap na pagbigyan mo kami, magtutuloy-tuloy ka lang sa ginagawa mo. Sinong mas malala sa atin ngayon? Ganito, mahirap nang baguhin. Yun ang pangangailangan ng katawan namin. Dugo at laman loob ng tao. Ayaw mo lang baguhin pero pwede naman. Sabi ni Robin, posible naman. Pwede kang kumain ng hayop lang. Bakit ko babaguhin kung may mga tao naman katulad mo na pwede namin kainin? Dito na siya nagsimulang lumapit sa akin. Maliit lang siyang nilalang, pero hindi ibig sabihin nun, hindi siya nakakatakot. Mabalasik ang tingin niya sa akin. Matatalim ang pangil sa bibig at malaki ang katawan kahit hindi matangkad. Kinayod niya ang matatalas na daliri sa aking braso. Nang makakuha ng balat ko, nilagay niya ito sa bibig niya. Napangiti siya sa lasa nito. Bigla siyang lumapit sa akin at nagsimulang pangusin ang braso ko. Hindi ako makagalaw. May ginawa siya sa akin kaya wala akong magawa kung hindi ang tumayo doon. Pero hindi ibig sabihin na hindi ko maigalaw ang mga kamay ko. Hindi ko na nararamdaman ang mga ginagawa niya. Bawat higop at kagat ay ramdam na ramdam ko. Wala akong ibang ginawa kundi humiyaw na parang kinakatuwa pa ng mangalo. Lalo siyang naaaliw sa nangyayari. Tuloy ang pagkain niya sa mga laman ko. Ihuli ko ang laman loob mo. Pag ganun kasi, diretso patay agad. Gusto ko sana sariwa para mas matagal. Yan lalaki dyan, ilang araw ang inabot ng laman niyang sariwa. Napakasarap! Diyos ko pa, tama na! Ang braso ko! At ito ang paborito ko. Yung dugo. Masarap bigupin. Pero hindi ko dapat sagarin. Paunti-unti lang. Sapat lang siguro para mabusog ako ngayong araw. Pero dapat, meron pa rin ako bukas. Pakiusap, Mangalo. Hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya. Mamamanhid ka na din dahil doon. Pero habang hindi pa nangyayari yon, huminahon ka lang. Mas masakit pag lalo kang nagsusubok kumawala. Hindi ka rin naman makakaalis dito eh. Tama na, Mangalo. Pakiusap, tama na. Ang sarap naman. Ganito pala pag hindi kriminal. Wala kang bisyon, no? Kung ganito kakasarap, yung anak mo kaya, parehas lang naman kayo ng dugo, di ba? Baka nga mas masarap pa siya. Alam mo bang, bata ang paborito namin Mangalo? Huwag mong gagalawin si Chris. May usapan tayo. Ano pa bang magagawa mo? Mamamatay ka na dito. Ito na ang huli mong sandali. Tanggapin mo na lang yon para mas madali sa'yo. Huwag masasaktan ang anak ko. Huwag ka maingay. Wala naman makakarinig dito sa'yo eh. Nandito tayo sa lungga ko. Malayo sa mga tao. Kaya kahit anong gawin mo dito, walang magliligtas sa'yo. Chris! Anak ko, Chris!
Tapos umukit ng tipak ng laman ng braso ko. Nagsimula na naman siyang kumagat. Sa pagkakataong ito ay sa kamay ko naman. Kinuha niya ang isa kong daliri. Pero bago pa niya ito pangusin ulit, napahinto siya at napatingin sa itaas. Sumunod ako ng tingin sa kanya, pero wala naman akong makita kundi kadiliman. Dito ko na ito naramdaman. Mga malalakas na boses ang yumayanig sa maliit na kuweba. Sa ngalan ng diwatang si Burgadang Pada, tinatawag ka namin, Mangalo! Lumabas ka na dyan! Pakawala mo si Miriam! Mga kasamahan, tawagin pa natin ang diwata! Ang diwata? Bakit nila tinatawag ang diwata? Kung hindi ka lalabas, lahat kami mga duwende pati ang mga tao magdadasal sa diwata at tatawagin siya para mismo magpataw sa iyo ng parusa. Pati ang mga batang kinuha mo, wala yung sa usapan. Sumobra ka na, pati si Chris na inosenteng pinapangalagaan ko, pinahamak mo! Ibalik mo na si Tita Miriam! Hindi ako natatakot. Kahit magsama-sama pa kayong lahat, wala kayong laban sa akin! Nagsimula na namang manginig ang kuweba. Napakalakas ng boses ng mga nagtutulungang gapiin ang Mangalo. Pero hindi naman siya papatalo. Binuhos niya ang atensyon laban sa mga nilalang sa taas, kaya napasigaw sila sa sakit. Hindi ko alam ang nangyari, pero natawa ang Mangalo matapos nito. Pero sa halip na huminto, tinuloy nila ang malakas na pagdarasal at sa pagkakataong ito, sinantabi ko ang takot ko at ginaya ko sila. Sumabay ako sa orasyon nila, kaya mas lumakas ito at umalingaw-ngaw sa loob ng maliit na kuweba. Napayuko ang Mangalo dahil dito. Naramdaman kong humihina ang kapit ng kapangyarihan niya sa akin dahil medyo nagagalaw ko na ang duguan kong kamay at braso. Diwata, sumasamo kami! Tulungan mo kami! Kami ang mga tagoprotekta na kalikasan mo. Lumapit ka at bigyan mo ng parusa ang nararapat magdusa! Parusahan ng Mangalo! Tama na! Huwag mo siya tawagin! Hihinto kami kung papakawalan mo ang tiyahin ko! Anong kapalit? Ibabalik ang ginto mo at wala nang gagalaw. Hindi ko na rin ibebenta ang lupa. Narinig niyo ba yan, Robin? Mga kasamang duwende ni Robin, hindi ko nagagalawin ang lupa nating lahat! Pero paano yung pagkain ko? Mga hayop, yun na lang ang maibibigay namin. Hindi na pwedeng tao. Kung hindi ka papayag, Mangalo, paparusahan ka ng mga diwata! Mga pakailamero! Sa isang iglap, lumagapak ako sa lupa. Kumayod ang mga bato sa likod ko. Pero masaya ako dahil naramdaman ko ang lupa at nakita ang mga puno ng nyog. Napahaguluhol ako sa tuwa nang maamoy ang sariwang hangin. Nasa lupang ibabaw na ako at ligtas na ako. Mama! Chris, anak! Diyos ko po, salamat! Salamat sa inyong lahat! Kami nga po yung dapat magpasalamat, tite. Sinakripisyo niyo pala yung sarili niyo sa Mangalo. Nagulat na lang kami nung sinabi sa amin ni Robin. Kaya dali-dali kami nag-isip ng paraan. Si Robin din ang nagsabi sa amin na takot ang Mangalo sa diwatang yun. Robin, hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Wala yon. Lagi ka naman nagtatabi ng plato ng pagkain para sa amin eh. Salamat, Robin, ha? Masaya din ako kasi naaalala pa ako ni Vincent. Kaming dalawa ang dating magkalaro dyan sa ilalim ng bahay. Mukhang hindi na talaga kita makakalimutan habang buhay, Robin. Vincent? Ano nangyari? Bakit nandito kayong lahat sa likod bahay? Nakabangon ka na, Iha! Ligtas ka na! Sino ko kayo? Nako, Nina. Mahabang istorya. Pabuti naman at okay ka na. Pero tita, nagdudugo yung braso nyo pati yung mga daliri nyo. Wala ito, Iha. Maliit na bagay lang ito. Maliit na parusa sa lahat ng mga ginawa ko. Sana mapatawad nyo kung lahat sa tinago naming sikreto ni Manuel. Hindi agad-agad nabalik ang tiwala. Pero ang mahalaga ay napatawad nila ako at gumaan ang loob ko dahil wala na akong tinatagong sikreto. Yan na ang huling beses na nagparamdam sa amin ang Mangalo. Marahil dahil natakot na talaga siya sa diwata at sa mga pamilya ng duwende sa aming lupain na maaaring magsumbong sa kanya. Makapangyarihan pala ang mga diwata. Binalita na lang ni Robin sa amin
na simula noon ay puro mga hayop na lang daw ang kinakain ng mangalo. Tuluyan ng gumaling ang mga biktima ng sakit at nakarecover. Tinanaw din ni Vincent na utang na loob ang pagligtas kay Nina. Bilang ganti sa sakripisyo ko, pinatira kami ni Chris sa bahay. Tinupad niya ang usapan sa mangalo. Binalik ang ginto at hindi na talaga niya binenta ang lupa at ginawang bukid na lang na siya namang inaalagaan ko. Dahil dito, hindi sila nakapundar para sa isang magarbong kasal. Natuloy naman pero sakto lang. Hindi masyadong malaki pero naging sapat lang. Sa dami ng pinagdaanan namin, masaya na sila basta't maikasa lang at hindi maging pagkain ng mangalo. Umasenso ang bukid at malaking bahagi nito ay dahil na rin sa mga duwende. May basbas nila ang lahat ng ginagawa sa lupain, kaya ang ganda ng ani namin lagi. Binalik ng mga duwende ang singsing at iba pang mga gamit ni Nina. Pati na rin ang mga panty ng dalaga. Hindi lang ito, may wedding gift pa sila sa mag-asawa. Nagbigay si Robby ng regalong ginto. Hindi naman ito binenta ng mag-asawa. Dahil ginawa nilang parang lucky charm na lang ito na nagdala pa ng dagdag na biyaya sa pamilya. Nanatili kami ni Chris sa bahay ni Vincent. Hindi man amin ang bahay, pero dahil tinuturing na kaming pamilya ni Vincent, panatag akong hindi niya kami pababayaan. Lagi din silang dumadalaw sa amin, lalo na nagustuhan talaga nila ang buhay probinsya. Simple at masayang buhay, hindi na kailangan ng karangyaan. Dahil sa nangyari, hindi na ako naghangad pa ng yaman o ginto. Sapat na ito